Welcome. Ako kayo, kaan din ako, mabayaw na kinabuhi ka. Hangtod alas 3 niya ito ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. So, ang unang speaker si ato ang missionary, Pastor Roland, na ikaduha si Pastor Jerry Ulia. So, hindi na pong hapon si Pastor Roland na tanan. Balik ka dali, unya, kung wala nila na naman mo na ninaakaw na manuhon karon. Mayong buntag. Amen. Praise God, no? Salamat kayo. Trust the promises of God. Muna yung pinaka-importante. Kung di panalanginan sila, pwede iputang panalanginan. Kung gusto kayo bless, sige na ako. Pangatag po. Cultivating an attitude of praise and thanksgiving. Dapat daw, kung nasa ka naka-posisyon ka ron, pasalamati ang Diyos. Kung gamay ang imong church, gamay ang imong ministry, pasalamati ang ginawa na. Kaya basi hindi ka pwede kung 100 ang membro, maglibok na ka. Tama na na kada tag 50 lang. So, instead of complaining, we should develop a habit of praising God and expressing gratitude in any situation. Pag-i-embrace daw nimo ang saad sa Dios. Other word, atong bation ba? I-feel yun na ito ba? Nakinig sa ara, tinuod ni. Nakinig isaad sa Dios, tinuod yun ni. Dili na ingon-ingon sa unsalag. Manang importante ang karakter. Importante nga ang Holy Spirit na sa ato, maminaw ta sa dictation sa Holy Spirit, kaya mahimong tang successful sa ministry. Importante ng posisyon. Yung mga ayahin mo na siya, kaya naman yan, nakaposisyon man. No? Kung ako sa posisyon, ang akong Ginoo, parihara sa imong Ginoo. Kung nag-supply na sa kuha, nag-supply ko na sa inyo. Sa glory, a greater glory, dapat daw mo look up ta dito sa taas. Kaya na dito ang source of glory. Looking up, noon sa kakaroon, tungod na sa Ginoo. Sa'y naasa mo, tungod na sa Diyos. Kung sa'y naitabo sa imong kinabuhi, nag-bless ka ni Lord, tungod na sa glory sa Ginoo. Salig ka sa Diyos. Sa tanang naasa imo ha. Salig lang. Kung doon ay mahitabo sa imong kinabuhi, perting lisuda, salig lang sa Diyos. Madawat nimo ang himaya sa Dios, mugunit ka sa mga saad sa Ginoo. Step by step ang atuang ministry. O ang glory sa Dios makita diha. Aron makita ang glory sa atong kinabuhi, dunay ato i-consider. Una mao ni siya, our relationship with God. Now, ang question mo ni, kumusta man ang imong relationship? Kung tanaw ni mo sa luyo, ang imong relasyon di ay layo sa Ginoo. Manang importante, nga ron makita ang glory sa Dios sa atong kinabuhi, and mismo sa imong kinabuhi makitaan, nag-bless ka sa Ginoo, kumusta daw imong relasyon sa Ginoo? Kung strong ang atong relationship sa Ginoo, makastanta kanunay. Kung strong ang imong relationship ngadto sa Dios, mag-establish nag blessing ang Ginoo sa ato ang ministry. Next
our relationship with others. Meaning, ang atong relasyon sa atong isig katao, sa atong isig kang pastor, nga nag-ministry, importante na. Nga ang glory sa Dios makita sa imo, kita sa ako. Because when you speak the word is how you build your world. Amen? Kaya nga, voice-activated system. You activate everything that Jesus promised. Kaya, imo lang i-turn on na imong pananampalataya. Turn on lang nimo. I-turn on nimo yung pagtuo. Yung pagtuo nimo muna nga, kung kinsa ang daghan nga nakabalo sa pulong sa Ginoo, sila gyud ang daghang mag-ani. Everything in this world will pass away, but not His word. We have to upgrade our faith to the next level, understanding-wise in the word. Say amen. Amen. Itong mga ginawa mo, yung mga yan, they have no rights to speak to me. But you and me, you Roland, you have the rights to speak to me. Ganun ka katawag ko. You know, you are the only one that can speak to God and nothing else. Kayong mga sakit-sakit, they have no power to speak to you. If there is one soul that going to hell, your car is definitely nothing. Pero the real meaning of enjoyment, when you bless somebody, when you sabihin, pag may bless ka kapatid, nagsiselebrate sila sa joy mo, and then you come back to God, Lord, I'm so happy, I'm so grateful that you use me to be a blessing into the kingdom of God, and nagiging joy ng Lord. We are not trying to compete, but trying to complete. Say amen. Kaya, ang ating empowerment throughout the greater glory, kailangan manggagaling ito sa puso. Kasi, pag hindi mo naiintindihan ang party mo bilang body of Christ, hindi mo i-respeto yung iba kasi sobrang yaman mo. Nung naanip, di ko kaibutang sa Ginoo dahil ang anak ra. Kundi, ibutang ka sa process sa Ginoo, dito matest yun ang imong kasing-kasing. Ugma. Hindi ka man nakikita ng mga tao, hindi ka nakikita ng director mo, hindi ka nakikita ng presidente mo, walang nakakakita sa iyo. But I do believe in my heart, our God sees you. The enjoyment of the natural resources is definitely bringing the greater glory kung ito ang ginagamit ko para iluwalhati ang Panginoon sa inyo. Tatlong statement ang gusto kong iiwan sa inyong mga puso. Alam mo yung scripture na sabi niya, God will never leave you nor forsake you. Mag-pray ka, hindi ka talaga niya iwan. Lalo nga, nakatiraman siya sa'yo. He is with you. But even though nandoon siya sa loob mo, He cannot work of anything with you. Why? Kasi ang activation ng pagsalita mo, grabe, lagi na lang akong pagod, lagi na lang akong sakitin, ang pamilya kong hirap-hirap, at ang ministry ko sobrang liit, at saka grabe yung mga member, hindi sila marunong magbigay. Yun lagi ang sinasabi mo. That even si Jesus, Holy Spirit nakatira sa'yo, but they can never be activated to the promises of God. Bakit? Kasi yung mga sinasabi mo mali-mali. Pag sinabi mong, life and death is in the power of the tongue. Pag sinabi mong, lagi na lang akong sakitin, sabi ng demonyo, I agree with you. Iyaman to. Lagi na lang sakit akong tuhod, demonyo, I agree with you. Pag hiyo ka, I'm healed, and Jesus said, I agree with you. But I'm blessed, sabi ni Jesus, I agree with you. Why? Because Jesus is the Jesus of blessing. Ang mga pagpapala sa mga gawain ng Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi makakarating yun kung hindi ka mag-obey. Kasi ang environment nila iba eh. Yun ang tawag na the teamwork of faith. At pag dumating ka sa time na yung kapatid, it's not about the prize, but it's about the heart to the expansion of the kingdom. Luluhod ka ngayon sa Lord, nandito ako, Panginoon, upang bigyan ka ng kaluwalhatian. Anong klaseng kaluwalhatian? Nilibre ko si pastor, nilibre ko si kapatid, sinakay ko si kapatid, pinamalingki ko si kapatid. Lord, I just want to give you glory and honor. That's the greater glory. Life should not be going to you, should be coming out from you. Healing should not be going to you, should be coming out from you. That's where we are now. So, second level of worship, every time na mag-worship ka sa Lord, mayroon kang ginawa. Kaya ang pangalan, ang greater glory, mga igsuon, is all out. Glory to God, all in. Greater glory, all out. Maugani ng anatay Holy Spirit, aron pag mayroon kang mga imunana, you pray in the Holy Spirit. Holy Spirit, is this the right time? Is this the right place? Is this the right seed? Is this the right money? Is this the right, have to be right. And the only way you can do that, have to be led by the Spirit of God. Amen. Kahit na ikaw ang pinakamayamang Krisyano, ikaw ang pinakamalakas na pananampalataya na Krisyano, grabe ka mag-pray, mag-miss mo pa rin. Why? Because the perfect will of God have to be led by the Spirit of God. And guess what? Hindi ka ililid ng Holy Spirit outside the Word.
Kailangan you have the Word of God so the Holy Spirit can lead you and guide you throughout the Word of God. Say amen. Si Jesus ang nagpaano niyan. Sabi ni Jesus, I only say what the Father wants me to say. I only do what the Father wants me to do. So Jesus never do anything outside the instruction of God the Father. Kaya pag wala kang word, wala siyang manilid sa'yo. That's why I make you strong. That's why I give you wisdom and knowledge. I give you a businesses. I give you this. Because part is to expanding the Word of God. Evangelism, ganito, ganun kasi. You have a wisdom to do the business and this and that because you are definitely teamwork in the kingdom. You are a gatekeeper of the kingdom. I know that you have the heart, but what happened is, talagang sinusulo mo. No, you can't do that. You have to spread out. Anong ibig sabihin na spread out? Trusting me. Spread out na, okay, sino ba yung mga kilala ko? No, you don't need anything na may kakilala ka. Pagbukas ko nung umaga, $2,000 nasa harapan. Akala ko magtatawag ako, pagbukas ko, can you imagine? Pagbukas ko ng gano'n, $2,000 nandyan. Alam mo kung ano yun? Yung kotse ni Mrs. nakaparada sa harap. Tinawagan ko si Shane, yung classmate ko sa Bible School, mayroon siyang dealership. Shane, are you awake? Yeah, I'm awake. What's going on? Can you buy my car? I said, what kind of car? This. Sabi ko, I need $2,000. Roland, that's a $7,000 car. Sabi, no. I just need $2,000. That's all I need. I don't need your $7,000. $2,000. That's all I need. Said, yeah, but I can give you $7,000. No. Gusto mo ba? Oh, sure, of course. I drive down siya. Cash, $2,000. Praise God. Kinuha na sa kaya. Tilipayan ako. Tawag ko yung Mrs. Siddharth. Ang bahay pa ng Lord. Nagtatalon-talon sila. To God be the glory. Yung 150 pesos. Darating yun. Praise God. Sabi ni Mrs. So, paano mo nakuha yung bilis naman? Kung bilis ang Lord. O, ano nangyari? Binenta ko yung kotse mo. Ang liit-liit ng boses niya, sabi niya, pagbalik ko dyan, anong sakyan ko? Bahala na si Jesus. Naala ba? Kasi bago pa man, yun namin yung pagtira namin doon. Sinold namin yun, talagang yung countries at mga pastor, wow! Alam namin na hindi pala kami nag-iisa na ipapalakas ng Panginoon. May team pala na ipapadala dyan. Na para ipakita sa kanila na yung mga nagpapastor sa mga bundok, sa mga mahirap, you are not alone. May kasama ka. Amen. Pagbalik ni Mrs., wala siya sa sakyan. Pagbalik ni Mrs., nandun ako alas 7. Actually, alas 5, umaalis na ako sa shop. Sabi ng Lord sa akin, Roland, you stay until 7 o'clock. Nag-stay ako doon 7 o'clock. Nag-drive si Shane. Dumating siya, expedition. Bagong expedition na white. Pinarada niya doon sa harap ng shop ko. Sabi ko, kasi akong gumagawa na sakyan niya. Sabi niya, hi Roland, how are you? Oh, good. Oh, Shane, what's going on? What's yung problema sa sakyan? Walang problema yan. Ito yung susi. Pagdating ni Mrs. ng 2 days after, ito yung susi, tapos buwan na pa siya sa wallet. Ito, may $2,000 pa. Ito, ihatag niya pa sa mga asawa. Sabi ko, what do you mean? Hilak siya. Sabi niya, Roland, kagabi. Nakahiga ako kagabi. And the Lord spoke to the classmate ko sa Bible School. The Lord spoke to my heart. Sabi niya, Shane, ilan yung sasakyan mo dyan sa dealership mo? Mga 100 yung masakyan niya eh. Alam mo, si Roland, isa lang yung sakyan niya. Alam mo yung binili mo na 7,000 dapat yun, 2,000 lang hiningi sa'yo. Binigay niya yun for the conference. Iyak na 100 yung sasakyan niya noon. Ang pinili niya, yung expedition na white na yun ang pinag-pray ni Mrs. for more than a year. And the Holy Spirit said that, Roland, kung tinanggap mo yung 7,000 niya, you will miss this expedition. But inobey mo na 2,000 lang ang kailangan mo. It's not about the money, it's about how you obey. Na matras ka doon. For the empowerment of your spirit, Lord God, in the second level of our service to you. Hallelujah. Give you praise. All that I adore, Father. All that I adore is in you. Now everyone here in this place shout, Lord, I give my heart to you, Father. Hallelujah. Lord, I give
is the property of wisdom, is the property of love in Jesus' name. So Lord, we declare and decree, Father, and every need in this building, Lord God, in this multi-purpose, Father, in Jesus' name, I release the complete, Lord God, complete finances throughout in this building in Jesus' name. We thank you, Lord God. Just say, ngayong hapon sabihin natin, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for our lives. Thank you, Jesus, for our family. Thank you, Jesus, for everything what you have done. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you the glory. We give you the honor. And we give you all the praise, Father, ever before in Jesus' name. We thank you. We thank you. We thank you. Glory be to God. Glory be to God. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. To all of you that believe in that prayer, shout, hallelujah, amen. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. Yes, Lord, my life is in you, Lord, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. Salamat o Diyos, karuntak na sa hapunon. Salamat sa mga alagad, salamat sa mga pulong. May mong gitanong, gibugas sa mga kasing-kasing makapadayon kami uban sa pagtubo ng imong himaya makita sa matagos sa kanamo. Salamat sa imong kaayo sa pangalan ni Jesus. Amen. bago kinabuhi sa kusog ug gihatag kanamo Ginoo pagmadlaw mo sa atin kami Ginoo Diyos na imong malabog Kalaitong ka Diyos ang isalig kanimo Ginoo ug balanse sa panibawon salamat nimo sa kadaugan in Jesus name amen. Mga kapatid, kung ikaw ay leaders of the church, dapat alam mo yung function mo. Kapag hindi mo alam yung function mo at iba ang function mo, magmamalfunction ka. Sigurado yun. Ang sabi ng Panginoon, dahil nakita ng Panginoon, ito ang problema mo. Sabi niya, hubad ka, bulag ka, dukha ka. Ang sabi niya, kahabag-habag ka. Kaya ipinapayo ko sa iyong bumili ka ng purong ginto. Yung palang hawak natin na ginto, hindi pala ginto talaga, kundi isang fake na ginto na kumikinang sa ating mga mata. Nasasatisfied natin ang ating mga mata, nasasatisfied natin ang mga tao, pero hindi natin masatisfied ang Panginoon. Ang sabi niya dito, ipinapayo ko sa iyong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang ang iyong kahubaran ay matakpan. Ang gaganda ng damit natin pero hindi pala kilala ng Panginoon, hindi malasahan ng Panginoon. 100 ang damit mo, tapos may makita kang membro na gula-gula nitang t-shirt, tapos pag sinabi ng Lord, ibigay mo na yung isa dyan.
Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid mo sa iyong mata upang ikaw ay makakita ng maliwanag. And every time na haharap tayo sa Panginoon, yung bang kayamanang meron tayo can satisfy Him. Yung bang kayamanang meron tayo can glorify Him. Kaya ba natin siyang ma-impress? O tayo lang ang na-impress at yung mga taong nakapaligid sa atin? So I pray and I hope na every time na tatayo tayo sa Panginoon, ang sasabihin ng Panginoon, yung kayamanan na nasa sayo, kilala ko yan sapagkat ginagamit mo yan sa ministry. Dahil ginagamit mo yan sa aking kaharian, kilala ko yan. Hindi ka malamig, hindi ka mainit, kundi meron kang taste sa akin. Hindi...